Inay Itay, kumusta na po ang mataong may pakakautang sa atin? Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin sila nakbabayad ng kanilang maobligasyon? May ilan namang nagbayad, anak, pero karamihan sa kanila ay muling humihingi ng palugit. Wala pa raw talagang sapat na pera. Ano po, ilang palugit na ang ibinigay ninyo sa kanila? Halos lampas isang taon na ang mautang nila. May bala pa kayang mabayad ang maiyon. Hay naku anak, hayaan na natin sila. Makbabayad din naman ang maiyon kapag nakaluwak-luwak na sa buhay. Talaga nga ba, inay? Sa tingin ko ay wala na silang balak na makbayad pa. Iyong si Aling Corazon ay halos 2 taon na ang utang sa atin. Si Mang Cardo naman ay mahigit 1 taon na. Tapos noong nakaraang araw ay nakita ko silang nagsasaya sa isang handaan, madalas pang gumagala at nagsusugal. Iyan ba ang walang pera? Hayaan mo na sila, Elena anak, buhay naman nila iyan. Hindi po pwede ang ganyang katwiran, Itay. Mukhang wala na kasi silang intensyong bayaran tayo. Wala na ngang interes ang utang nila, ginaganyan pa tayo. Napakabagal ninyo kasing maningil ng utang. Aba, alangan namang awayin ko sila kung ayaw pa talaga nilang magbayad. Mapapagalitan pa akong itay mo niyan. Kung sabihin ko na lang kaya sa kanila na huwak na silang magbayad. Huwak naman po, inay. Ipamigay na lang kaya natin iyon sa kanila. Nakakahiya naman tayo pa ang nahihirapang maningil. Huwag namang ganyan, anak. Baka mabastos pa sila at makahanap ka pang kaawe. Ayan po kasi kayo. Masyado kayong mabait kaya inaabuso ng ibang tao ang kabaitan ninyo. Nagpapaapi po kayo. Elena anak, huwag na nating masyadong problemahin pa iyan. Kung inaabuso man nila tayo, problema na nila iyon sa Diyos. Ang mahalaga ay naging mabuti tayo sa ating kapwa at tumutulong sa mga nangangailangan. Paano po kung maubos na ang lahat ng ipon ninyo dahil sa pagpapautang sa mataong hindi marunong makbayad? Napapailing na lang ako sa mga sinasabi sa akin na king nga magulang. Ako nga pala si Elena, ang bunso sa 2 makakapatid. Luis ang pangalan ng kuya ko at tulad ng aming mamagulang. Siya rin ay napakabait. Sa aming 4, ako lang yata ang may matapang at palaban na pakuugali. Alam kong lumaban kapag tinatapakan na ang aming pagkatao. Ang pamilya ko, sa sobrang kabaitan, ay tila nagiging bulak na sa pang-abuso ng iba. Kilala kami sa aming baryo bilang pamilya na laging bukas ang palat sa pagpapahiram ng pera. At ito ang naging simula ng aming bangungot. Naku bes, narinig ko na naman ang usapan ninyo ng magulang mo. Grabe talaga ang taong iyan, walang konsensya. Iyan ang sabi sa akin ni Isabel, ang matalik kong kaibigan habang naglalakad kami pauwi. Sinabi mo pa bes, nakakainis na talaga. Hay naku, kung ako lang ang masusunod, hindi ko na sila pautangin pa. Kahit kailan. Buti pa ikaw, Isabel. Naiintindihan mo ako. Minsan, pakiramdam ko ako na ang masama sa aming bahay. Hindi ka masama, Elena. Praktikal ka lang. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang sobrang bait. Iyan mismo ang nasa isip ko. Ngunit habang tumatagal, ang problema sa pra ay lumalala. Ang perang pinahirapan ng aking mga magulang ay unti-unting naubos. Hiniram lahat at walang kasiguraduhan kung kailan may babalik. Noon ko lang nakita ang tunay na lungkot sa kanilang mga mata nung wala na silang may bigay pa. At sa pagkaubos ng aming salapi, nagsimula naman ang pagdating ng isang kasamang hindi namin inaasahan. Tingnan ninyo ngayon ang nangyayari, Inay Itay, ito na nga po ba ang sinasabi ko? Kung inilagay niyo na lang sana iyan sa isang negosyo, sana ay tumutubo na ang pera ngayon. Pasensya na anak. Hindi kasi namin kayang tiisin ang mga taong lumalapit sa amin, lalo na ang itay mo. Oo nga naman, Elena. Naawa kasi kami sa kanila. Awa, Itay, saan po kayo dinala ang nawa ninyo ngayon? Minsan po kasi, kailangan din nating gamitin ang ating isip. Maging matalino tayo sa pagpapasya. Hindi naman masama ang maging maawain, pero sana naman po ay nasa tamang lugar. Tama na iyan, bunso. Nangyari na ang nangyari. Wala na tayong magagawa. At saka, hindi pa naman ito ang katapusan ng mundo. Pwede pa naman tayong magsumikap ulit. Kuya, alam mo namang hindi ganun kadali iyon. Ang perang iyon ay ipon nila sa loop ngang maraming taon. Ngayon, kailangan na naman nilang magsimula sa wala. At dahil sa nangyari, napilitan akong gumawa ng paraan. Kailangan kong kumilos hindi lang para sa aking sarili, kundi para na rin sa aking pamilya. Nagpaalam ako sa kanila na maghahanap ako ng trabaho pagkatapos ng klase. Hindi naging madali. Sa bawat kumpanyang pinasahan ko ang aking papeles, laging sinasabi na tatawagan na lang ako. Isang sagot na alam nating lahat ang ibig sabihin. Ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa. Sa huli,
May isang malit na pwesto ng small town lottery sa aming bayan ang nangangailangan ng kahera. Mababa lang ang sahod, pero ayos na rin iyon kaysa sa wala. Kahit papaano ay makakatulong. Ako sa magastusin sa bahay at makakaipon para sa aking pag-aral. Agad akong naktungo sa bahay ng kaibigan kong si Isabel para ibalita sa kanya ang magandang balita. Kahera ng STL. Naku naman, Elena, sa dinami-daming ang trabahong pwede mong pasukan. Bakit iyan pa? Ang liit lang ang sahod diyan. Naku Isabel, hindi ganun kadaling makahanap ng trabaho ngayon. Ungat maraming mapagpipilian. Pero kung wala kang kakilala sa loop, mahihirapan kang makapasok. Ayos lang ba sa iyo kahit kakarampot lang ang sweldo diyan? Oo naman, pansamantala lang naman ito. Wala naman akong sariling pamilyang binubuhay. Para lang ito sa sarili ko at para makatulong kina inay at itay. Kung iyan ang gusto mo, susuportahan kita. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na nga akong pumasok sa aking bagong trabaho. Simple lang ang gawain, hindi nakakapagod at mabait naman ang aking amo. Natuwa rin ang aking magulang dahil hindi na nila kailangang magpakapagod ng husto sa pagtatrabaho para sa aking pag-aral. Ngayon ay kaya ko nang bayaran ang sarili kong matrikula at minsan ay nakakapag-abot pa ako para sa mga bayarin namin sa bahay. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, napahinto ako. May isang umpukan ng mga tao sa gilid ng daan. Lahat ay nakatingin sa isang direksyon. Ang kanilang mamuka ay punong takot at pag-aalala. Isang ginang ang umiyak ng malakas. Ang kanyang hagulgol ay sumasabay sa malamig na ihip ng hangin. Nasa labas lang siya ng kanilang bahay. Napakunot ang aking nu at hindi ko maiwasang makiusyoso. Dahan-dahan akong lumapit. Ganun na lang ang aking pagkabigla nang makita ko ang isang batang lalaki na wala ng buhay. Nakahiga ito sa isang mahabang mesa na gawa sa kawayan. Napatakip akong bibig nang dumako ang aking paningin sa lik ng bata. May malalaking sugat ito, para bang nilapa ng isang mabangis na hayop. Ang balat sa paligid ng sugat ay nangingitim at tila ba sinipsip ang lahat ng dugo mula ron. Tinanong ko ang katabi kong matandang lalaki. Ano po ang nangyari sa batang iyan, lolo? Hindi namin alam, iha. Pero ang hinala ng karamihan, baka bumalik na naman dito ang aswang. Aswang! Po! May aswang po dito sa lugar natin. Matagal na panahon na ang nakalipas. Siguro ay nasa 10 taong gulang ka pa lang noong huling may nangyaring ganito. May pinatay rin ang nga aswang nun dito sa ating baryo. Naku, hindi ko po alam ang kwentong iyan. Kung ganun po may panganib pala rito. Mukhang ganun na nga iha. Akala naming lahat ay wala na sila. Tumahimik na kasi ang ating lugar sa loop ng maraming taon. Tapos ngayon, heto na naman sila. Hindi maganda ito. Sige po, lolo. Maraming salamat po. Mauna na po ako. Sige, iha, mag-ingat ka ng mabuti. Doble mo ang pag-ingat. Opo, pumasok ako sa trabaho kinabukasan na wala sa sarili. Hindi maalis sa aking isipan ang sinabing matanda. Sa 20 taon kong paninirahan sa lugar na ito, ni minsan ay hindi ko nabalitaan na may aswang sa amin, kaya hindi ko mapigilang mag-alala. Naging balisa ako lalo na sa tuwing naalala ko ang nakakasulasok na itsura ng katawan ng batang biktima. Ang pangyayaring iyon ay nagiwan ng isang madilim na anino sa aming dating payapang bayan. Ang mangiti ay napalitan ng takot at ang makwentuhan sa gabi ay napalitan ng mabulungan tungkol sa mga halimaw na gumagala sa dilim. Ang dating pananabi kong umuwi pagkatapos ang trabaho ay napalitan ang kaba sa bawat paghabang ko sa madilim na eskinita. Pakiramdam ko, may mamatang nakamasit mula sa kung saan nag-abang ang susunod na biktima. Ang insidenteng iyon ay tila isang masamang pangitain, isang babalangang isang mas malaking kasamaan na paparating, isang kasamaan na mas malapit sa akin kaysa sa aking inaakala. Hindi ko pa alam noon, ngunit ang pababalik ng aswang sa aming bayan ay simula pa lamang isang bangungot na susubo sa katatagan ng aking pamilya at magbabago sa aking buhay magpakailanman. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aming bayan, sinubukan naming ipapatuloy ang aming buhay. Ngunit ang anino ng kasamaan ay tila sumusunod sa bawat isa sa amin. Isang gabi habang nahahapunan kami, napansin kong balisa si inay. Tahimik lang siyang kumakain at malalim ang iniisip. Inay, kumusta po ang banta ninyo ni Itay sa palengke? Ayos naman anak. Hindi gaanong kalaki ang kita pero kahit papaano ay nairaraos pa rin namin ang pang-araw-araw. Mabuti naman po kung ganon. Ngunit hindi nawala ang pag-alala sa kanyang mukha. Oo, Elena. Ay, siya nga pala. May nanghiram ulit sa aking ang pera kanina. Anak, ano? Ayan na naman po tayo. Inay, huwag ninyong sabihin sa aking pinahiram ninyo na naman. Naku,
Kapag kayo ay bumigay pa rin kahit wala na tayong pera, ewan ko na lang talaga. Hindi anak, kalmahan mo lang ang iyong sarili. Hindi ko siya pinahiram dahil wala naman akong may papahiram sa kanya. Ang mukha ko ay bahagyang gumaan. Mabuti naman po kung ganun. Akala ko po kasi naawa nga ako sa kanya anak. Umiyak siya sa aking harapan. Pampagamot daw ang kanyang ina na nasa ospital. Oh, tapos po. Syempre, hindi ko nabigyan dahil wala na talaga tayong sobrang pera. Sapat lang ang kinikita namin ngang itay mo para sa ating magastusin. Hindi pa nga kami nakakaipon ulit. Kaso nagalit siya sa akin. Ano po? Nagalit siya. Bakit naman po inay? Dahil hindi ninyo napahiram. Oh, gano'n na nga. Sinabihan pa niya ako na pumangit na raw ang aking ugali. Hindi na raw ako marunong maawa. Abai, si Raulo pala ang taong iyan. Dapat lang po talaga na wala siyang makuha sa inyo. Namimili pa talaga siya kahit alam niyang wala nang may bigay. Ipanalangin ko na lang na makahanap siyang tulong sa ibang tao. Ang kapal naman po ang mukha niyang magpakonsensya. Sino po ba iyan inay? Naku, iha, hindi mo na kailangan pang malaman kung sino. Hindi na mahalaga yon. Basta naipaliwanag ko na sa kanya na wala na talaga kaming pera ni tay mo. Naipaliwanag niyo nga po, pero siya pa ang nagalit. Hay! Ang mataw talaga, masyadong mapangabuso. Ang pag-usap na iyon ay nag-iwan ng bigat sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit, pero kinutuban ako ng masama. Kinabukasan, umalis si inay para mamalengke tulad ng dati. Ngunit ang oras ay lumipas, tanghali na, at wala pa rin siya. Karaniwan ay umuwi siya bago mananghalian para makapagluto. Itay, si inay po. Bakit po wala pa siya? Baka naman marami lang siyang binili o may kinausap lang nakakilala. Hayaan mo darating din iyon. Ngunit lumipas pa ang 1 oras, 2 oras. Ang kaba sa aking dibdib ay lalong tumitindi. Si Kuya Luis ay palakat-lakat na sa loob ng bahay, hindi mapakali. Ako naman ay nakadungaw sa bintana, umaasang makita ang paparating na figura ni inay. Ang hapon ay nagsimula ng dumilim at ang aming pag-alala ay nauwi na sa matinding takot. Sa isip ko, paulit-ulit na bumabalik ang imahang ng batang pinaslang at ang usapan tungkol sa aswang. Hindi maari. Bigla, nakarinig kami ng sigawan mula sa labas. Malakas na sigawan at iyakan. Nakatingginan kami ni Naitay at Kuya. Agad kaming lumabas ng bahay. Ang aming mapuso ay kumakaripas sa bilis. Nakita namin ang mga kapitbahay na nakukumpulan. Dala-dala nila ang isang katawan. Hindi pa man ako nakakali sa pwesto ko. Pinuntahan na ako ron ni Kuya Luis at umiyak siya. Elena, halika na, umuwi na tayo. Kuya, bakit ka nandito? At bakit ka umiyak? May problema ba? Sabi ni Itay sunduin daw kita. May nangyaring masama kay inay, Elena. Kailangan na nating makmadali. Ano? Anong nangyari sa kanya? Tara na at nang malaman mo. Sabihin mo na ngayon, Kuya, pinapakaba mo ako. Ngunit hindi siya nagsalita. Patuloy lang sa paagos ang kanyang masaganang luha. Naglakad takbo na kami pauwi sa bahay. Habang papalapit, lalong dumadami ang tao sa aming bakuran. Hindi na nga ako makadaan. Makikiraan po. Tumabi po kayo, pakiusap. Padaanin niyo po ako. Tabi, Elena, anak, ang nanay mo. Wala na si inay, Elena. Nang makita ko ang kalagayan ni inay, automatiko kong nabitiwan ang dala kong bag. Napaluhod ako sa kanyang harapan. Sobrang nanlalaki ang aking mga mata habang nakatiti ako sa kanyang lik. Parehong-pareho ang itsura ang kanyang sugat doon sa batang lalaking nakita ko noong nakaraang araw. Nanikibigla ang aking dibdib dahil sa makahalong emosyon. Hindi ko alam kung paano ako magre-react nang makita ko ang kanyang katawang namumutla na. Wala nang buhay. Itay, anong nangyari kay nanay? Bakit? Paano nangyari ito? Hindi rin namin alam. Anak, wala akong alam kung anong nangyari sa kanya. Naghihintay lang kami sa kanyang pauwi nang biglang may nasigawan sa labas. Dala-dala nila ang katawan ng nanay mo. Ano? Bakit? Saan ba nanggaling si inay? Bibili lang naman sana siya ng gasangkap para sa ating ulam. Nagtaka kami kung bakit ang tagal niyang makabalik. May nakakita raw sa kanya sa paanan ng gubat. Wala nang buhay at ganito na ang kanyang itsura. Diyos ko! Ano ba ang nangyayari sa atin? Bakit kailangang mangyari ito? Tinanong ko iyong nakakita sa bangkay niya kung nakita niya ba ang may gawa nito kay inay. Sabi niya, hindi raw. Bangkay lang daw talaga ang natakpuan niya ron. Kung ganoon, parang itinapon lang doon sa paanan ng gubat ang katawan ni inay.
Hindi ko alam, bunso. Baka ganon na nga. Ewan ko. Hindi ko kayang isipin ang nangyari. Malakas ang kutob kong aswang ang may kagagawan nito. Hindi ito kayang gawin ng ordinaryong tao. Masyadong madugo ang pagkamatay ng nanay mo. Iyan din po ang hinala ko. Itay, kung sino man ang may kagagawan nito, isinusumpa ko. Papatayin ko rin siya. Hayop siya. Napakawalang puso niya. Umiyak ako nang umiyak nung magasandaling iyon habang niyayakap ko ang malamig na bangkay ni inay. Niyakap din ako ni na Itay at kuya habang humihikbi sila. Ang aming maluha ay nagsama-sama sa sakit at kawalan ng pag-asa. Ang haliging aming tahanan, ang ilaw na gumagabay sa amin ay biglang pumanaw sa paraang napakalupit. Ang aming pamilya ay nabiyak at sa gitna ng aming pagluluksa. Isang binhingalit at pagiganti ang nagsimulang tumubo sa aking puso. Agad naming inasikaso ang burol ni inay. Ngunit bago iyon, ipina-autopsy muna namin ang kanyang katawan para sa investigasyon ng mga pulis. Sobrang sakit sa pakiramdam na ang mahal mong ina na dati punong buhay ay hihiway na. Lamang na parang isang hayop, ang pangyayaring iyon ay biglaan. Walang sakit si inay at napakabait niya. Tapos ay ganun kasama ang kanyang sinapit. Galit at sakit ang nagahari sa aking puso. Ang aming bahay na dating puno na tawanan ay napuno ng mga higbi at panalangin. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin kay inay. Ang kanyang upuan, ang kanyang magamit sa kusina, ang amoy ng kanyang damit na naiwan sa sampayan, lahat ay sumisigaw ang kanyang pangalan. Sa gitna ngang lahat ng ito, naroon ang aking matalik na kaibigan na si Isabel. Hindi niya ako iniwan kahit isang saglit. Hindi ko nga siya napansin noong una dahil sa daming ang tao at sa sobrang pakabigla ko. Lalo tuloy akong napahagulgol nang makita ko ang kaibigan ko. Niyakap niya ako kaagad at pinatahan. Bes, laban ka lang. Nandito lang ako para sa iyo. Anong gagawin ko, Isabel? Wala na si inay. Hindi ko alam kung kakayanin ko ito. Kailangan mong kayanin. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita sa bawat hakbang. Bakit nangyari ito sa nanay ko? Napakabait niya. Wala siyang tinatapakang ibang tao. Wala siyang kaaway. Bakit, Isabel, bakit? Hindi ko rin alam, bes. Iyan din ang tanong sa aking isipan. Napakabait ni Tita Maria para maranasan niya ang ganitong kalupitan. Nausap lang kami kanina. Pinausapan lang namin iyong tungkol sa. Bigla akong natahimik nang may bigla akong naalala. Ang galit. Tama. May isang taong nagalit kay inay dahil hindi siya napahiramgang pera. Ngunit sino? Hindi iyon sinabi sa akin ni inay. Lalo tuloy akong napaya. Tahan na, bes, kaya mo iyan. Malalaman din natin kung sino ang may gawa nito sa nanay mo. Inireport na raw nila ito sa mga otoridad. Oh, hahanapin ko ang taong iyon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap. Pagbabayarin ko siya. Buhay ang inutang niya sa amin. Kaya buhay din ang dapat na maging kabayaran. Sa mga araw ng lamay, nakita ko kung paano unti-unting gumuho ang aking pamilya. Si Itay, na dati masayahin at palangiti, ay laging nakaupo sa isang sulok, yakap-yakap ang isang bote nga alak. Ang kanyang mga mata ay laging namumukto at malayo ang tingin. Si Kuya Luis naman ay naging sobrang tahimik. Para siyang isang anino na gumagalaw sa bahay. Sumusunod lang sa mga utos, walang imik at walang emosyon. Ako naman, sinubukan kong magpakatatak para sa kanila. Ngunit sa tuwing ako na lang mag-isa sa aking kwarto, doon bumubuhos ang lahat ng luhang aking pinipigilan. Sa mga sandaling iyon, si Isabel ang aking naging sandalan. Ngunit may mga pagkakataon habang kayakap ko siya at umiyak sa kanyang balikat na may napapansin akong kakaiba. Minsan, habang nakatingin kami sa kabaong ni inay, nakita ko sa gilid ng aking mata ang isang bahagyang pangiti sa kanyang ngalabi. Isang ngiting napakabilis na nawala na halos isipin kong guni-guni ko lang. Ipinagsawalang bahala ko iyon. Marahil ay dahil lang sa pagod at puyat kaya ako nakakakita ng bagay na wala naman. Dumating ang araw ng libing. Ang huling sandali na makikita namin si inay. Habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang kabaong sa lupa, pakiramdam ko ay kasama na ring inililibing ang isang bahaging aking pagkatao para na rin akong sumama sa hukay. Pagkatapos ng libing, hindi ako dumiretso ng uwi. Ang bigat ng pakiramdam na bumalik sa isang bahay na wala na ang ilaw nito. Nanatili muna ako sa parke malapit sa amin, kasama si Isabel. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nangyari sa amin ang bagay na ito. Marami namang masasamang tao diyan na salot sa lipunan. Bakit ang nanay ko pa? Wala tayong magagawa, Elena. Ganun talaga ang kanyang kapalaran.
Hindi natin mapipigilan ang ganong bagay. Pero kung talagang hanggang doon na lang ang buhay ni Inay, bakit kailangan sa ganitong paraan pa siya mamatay? Naging mabait siyang tao, marami siyang natulungan. Siya pa nga ang laging inaabuso. Pero bakit kailangan siyang pahirapan ng ganito? Siguro, iyon na nga ang dahilan, Bes. Siguro kaya siya magang kinuha ay dahil sa sobrang kabaitan niya. Ganun kasi kadalasan ang nangyayari sa buhay ng tao. Kapag nasobrahan sa pagiging mabait, magang namamatay. Anong klaseng kasabihan iyan? Huwag mong sabihin iyan. Alam mong mababait ang miyembro ng pamilya ko. Ako lang ang naiba sa kanila. Noong masandaling iyon, muli kong napansin ang kakaibang kislap sa kanyang mamata. Para bang may kasiyahan sa likod ng kanyang masalitang nabibigay ali. Napakunot ang aking ngunit muli ipinagsawalang bahala ko ito. Masyado pa akong nasasaktan. Nagluluksa pa ako. Gusto ko nang lunurin ang aking sarili sa luha. Nagdidilim na pala. Isabel, mauna na ako sa iyo. Baka hinahanap na ako sa amin. Sige. Elena, uwi na rin ako. Mag-ingat ka. Ingat ka rin. Huwag ka nang masyadong malungkot. Sigurado akong ayaw din ni Tita Maria na nakikita kang ganyan. Kung kailangan mong garamay, puntahan mo lang ako sa bahay. Bes, maraming salamat. Habang naglalakad akong pauwi, hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Isabel at ang kakaibang pakiramdam na hatid nito. Bakit parang may mali? Bakit parang may hindi tama sa bawat kilos niya? Pinilit kong iwaksi ang mapakdududang iyon. Si Isabel ang kaibigan ko. Siya ang kasama ko sa hirap at ginhawa. Imposibleng may masamang intensyon siya. Ngunit ang binhingang pagdihinala, kahit gaano kalit ay naitanim na sa aking isipan. Isang binhi na didiligan ng mga susunod pang mga kaganapan. Hanggang sa ito ay lumaki at magbunyag ng isang katotohanan mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Pagdating ko sa bahay, naabutan kong nagiinom na naman si Itay ng alak habang umiyak siya. Gusto ko sana siyang damayan, ngunit baka lalo lang akong maiyak. Si Kuya Luis naman ay nasa kanyang kwarto at naririnig ko ang mahina niyang pagigbi. Ang sakit at ang bigat sa pakiramdam na makita ang aking pamilya sa ganitong kalagayan. Kaya pumasok na lang din ako sa aking kwarto. Ngunit ang buhay ay kailangang mapatuloy. Pumasok pa rin ako sa aking trabaho sa small town lottery kahit na sariwa pa ang sugat sa aking puso. Kailangan kong maging matatak para sa aking ama at kapatid. Maraming araw ang lumipas. Ang aming tahanan ay nanatiling balot ng kalungkutan. Si Itay ay naging lasenggo. Marami na siyang nalustay na pera sa alak. Naintindihan ko naman siya, ngunit hindi nakakatulong ang kanyang ginagawa. Kaya isang araw, kinausap ko na siya bago pa maubos ang natitira naming pera. Itay, ilang araw na po kayong inom ng inom. Masama po iyan sa katawan ninyo. Hayaan mo na ako, Elena. Gusto kong guminom. Alam ko naman po kung bakit ninyo iyang hinagawa, pero huwag niyo naman pong sobrahan, Itay. Magastos din po iyan. May pera pa naman ako. Huwag mo akong alalahanin. Itay naman. Bala niyo po bang ubusin ang pera ninyo sa kakainom? Tama na po iyan. Magpahinga na lang po muna kayo. Kung hindi niyo pa kayang bumalik sa trabaho, ayos lang. Ako na muna ang sasalo sa magastusin natin dito sa bahay. Hindi. Gusto ko lang talagang uminom. Kahit papaano, tinutulungan akong alak na malimutan ang sakit na nararamdaman ko sa pagkamatay ng inay mo. Naintindihan ko po kayo, Itay, pero hindi po tama ang ginagawa ninyo. Baka makasakit pa kayo niyan. Panibagong problema na naman po iyon. Hindi. Matibay ang katawan ko, huwag kang mag-alala. Itay, makinig po kayo sa akin. Hindi po paglalasing ang solusyon sa sakit na nararamdaman natin. Harapin po natin ito. Huwag po nating iwasan. Hanggat iniiwasan natin, mas lalo lang po tayong mahihirapan sa pagtanggap sa nangyari. Hindi nakasagot ang aking ama. Bigla na lang dumaloy ang kanyang masaganang luha. Kaya nilapitan ko na siya at niyakap ng mahigpit. Doon na siya humagulgol sa aking balikat. Kaya napaya na rin ako. Kinaumagahan, maaga akong pumasok sa trabaho. At doon, sa gitna ng aking ordinaryong araw, nagsimula ang isang panibagong kababalahan. May isang lalaking magang tumaya. Nakasuot siya ngang itim na jacket at may face mask na tumatakip sa kalahatingang kanyang muha. Nagahaming siya nga ABCD habang papalapit sa aking pwesto. Napansin ko ang kakaiba niyang kilos, ngunit agad ko ring ipinagsawalang bahala. Marahil ay isa lang siyang ordinaryong mananaya. Tumaya siya sa numerong 4, 9, at 5.
Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis habang nagpapatuloy pa rin sa kanyang paghahaming. Mabilis na lumipas ang oras. Nang sumunod na araw, bumalik siya. Ganun pa rin ang kanyang suot, ganun pa rin ang kanyang kilos. Muli siyang nahaming ng ABCD at muling tumaya sa parehong numero. 4-5. Ito rin iyong numerong tinayaan mo kahapon. 4-5 pa rin? Miss. Ano po bang mayroon sa numerong ito, kuya? Napanaginipan niyo po ba ito? Hindi naman? Ayaw niyo po bang subukang i-target rumble ito para mas mataas ang sansa ninyong manalo? Kuya, ano sa tingin mo? Hindi na miss. Iyan lang. Teka, bakit po kayo kinakabahan? Kinakabahan? Hindi. Sige. Mauna na ako. Mabilis siyang umalis na para bang may iniwasan. Ang weird talaga ng kanyang makilos at nagpatuloy ito. Araw-araw. Sa loob ngang 1 linggo, walang palya siyang dumarating. Laging nakasuot ng face mask. Laging nakahaming ng ABCD. At laging tumataya sa isang kombinasyon. 4-5, nagsimula na akong kabahan. Hindi na ito basta-basta pagka-weirdo. Para bang may gusto siyang iparating. Isang mensahe na nakatago sa kanyang mga kakaibang gawi. Sinubukan kong tingnan ang kanyang mga mata, ngunit laging nakayuko ang kanyang ulo. Ang boses niya ay laging mahina at garalgal, na tila ba sinasadya niyang baguhin. Sino siya? Anong kailangan niya sa akin? Bakit sa pesto ko pa siya tumataya? Sa gabi, hindi ako mapakali. Umulit sa aking isipan ang kanyang paghahaming. Ang kantang pambata na dati nagbibigay alif ay nagdudulot na ngayon ng kilabot sa akin. ABCD, 4-5. Ano ang connection? Bakit? Napatitina lang ako sa isang tiket kung saan nakasulat ang numerong 495. Ewan ko kung anong mayroon sa numerong iyon. Ewan ko kung bakit niya ginagawa ang mabagay na iyon. Ang kanyang presensya ay naging isang palaisipan na unti-unting bumabagabag sa aking isipan. Ang kanyang magkilos ay parang isang kodigo. Isang lihim na mensahe na naghihintay lamang na mabasa. Ngunit ang tanong ay, para kanino ang mensaheng iyon at ano ang ibubunyag nito? Isang gabi habang malalim akong nag-iisip, bigla na lang parang may nagliwanag sa aking utak. Isang ideya ang biglang pumasok, isang ideyang nagpatayo ngang lahat ng balahibo sa aking katawan. Habang malalim akong nag-iisip, bigla na lang parang nagliwanag ang aking utak, ang paghahaming niyang ABCD. Ang paulit-ulit na numero, 4-5. Bakit hindi ko ito naisip kaagad? Ang kanta ay tungkol sa mga letra ng alpabeto. Ang kanyang taya ay tungkol sa mga numero. Paano kung makaunay ang dalawa? Automatikong nanlaki ang aking mamata kasabay ngang pagbilis ng pintig ng aking puso. Agad kong kinuha ang aking ballpen at isang pirasong papel. Nanginginig ang aking magkamay habang isinusulat ko ang mga letra ng alpabetong Pilipino mula A hanggang Z. Pagkatapos, tinumbasan ko ang bawat letra ng kaukulang numero. 1, 2, 3, 4. Ang puso ko ay kumakabok ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa aking dibdib. Bawat guhit ng aking panulat ay tila isang hakbang palapit sa isang katotohanan hindi ko pa alam kung handa ko bang harapin. Naisip ko bigla na 4, 5 at 5 ang lagi niyang tinataya. Dahan-dahan kong binilang kung anong letra ang katumbas ngang manumerong iyon. Ang aking hininga ay tila nahinto. Doon ako nagulat at kinabahan ng husto sa aking natuklasan. Ang numerong 4 ay katumbas ngang letrang D. Ang numerong 5 naman ay katumbas ngang letrang I. At ang numerong 5 ay katumbas ngang letrang E. D, I, E, D, E. Isang salita sa Ingles na nangahulugang mamatay. Mamatay. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan ang salitang iyon. Ang ballpen na hawak ko ay biglang nahulog mula sa aking nangingini na kamay. Napasandal ako sa aking upuan. Ang aking mamata ay nakatitis sa kawalan. Isang malamig na pawis ang nagsimulang tumulo mula sa aking noo. Anong ibig sabihin nito? Gusto niya akong mamatay. Gusto ba akong patayin ng lalaking iyon? Siya ba ang pumatay kay inay? At ako na ang isusunod niya. Ang lahat ng katanungan ay sabay-sabay na pumasok sa aking isipan, lumilihang ang isang malaking kaguluhan. Ang lalaking iyon, ang kanyang face mask na nagtatago sa kanyang pagkatao, ang kanyang paulit-ulit na ritual, lahat ng iyon ay hindi na isang simpleng kababalagan. Ito ay isang banta, isang malinaw na mensahe ng matayan. Ang bawat customer na pumapasok sa aking pwesto ay tinitingnan ko na ngayon nang may pagdududa. Bawat anino sa paligid ay nagdudulot sa akin ngang takot. Ang mali na pwestong lottery na dati nagsisilbing kanlungan ko mula sa aming mga problema sa bahay ay biglang naging isang kulungan ng takot. Pakiramdam ko ay pinapanod ako.
Pakiramdam ko ay anumang oras ay may susulpot mula sa dilim para tapusin ang aking buhay. Kailangan kong makalis dito. Kailangan kong sabihin ito kina Itay at Kuya. Agad akong tumayo, ngunit ang aking ngatuhot ay nanghihina. Pinilit kong kumilos. Hindi ako pwedeng manatili rito. Baka bumalik siya. Baka ngayon na niya ituloy ang kanyang banta. Noong nga sandaling iyon, nagmadali akong isara ang aking pwesto. Wala na akong pakialam kung mapagalitan man ako nga aking amo. Ang mahalaga lang sa akin noong maoras na iyon ay ang kaligtasan ko at ng aking pamilya. Malakas ang hinala ko na may masamang balak ang lalaking iyon sa akin at possible ring siya ang pumatay sa aking ina. Kung tama ako, ibig sabihin ay isang aswang ang lalaking araw-araw na tumataya at lumalapit sa akin, isang halimaw na nagbabalat kayong tao, isang demonyong naghahatid ng isang mensahe mula sa impyerno, at ang mensaheng iyon ay para sa akin. DIE, mamatay. Kailangan kong makawi bago mahuli ang lahat. Pagdating ko sa bahay, tinawag ko kaagad si Kuya. Mabuti na lang talaga at nandun siya. Pati si Itay ay nandun din. Wala raw muna siyang pasok sa trabaho. Nagpapahinga raw dahil sa pagod ng kanyang katawan. Naktaka sila kaagad nang makita nila akong sobrang natataranta. Oh, Elena, anak, anong nangyari sa iyo? Bakit parang hinahabol ka yata ng multo? O nga, bunso, pawis na pawis ka. At saka, napaga kaya tangang uwi. Hindi pa ito ang oras ng labasan mo. Ayos ka lang ba? Itay, Kuya, may dapat kayong malaman. Ano iyon, anak? Mukhang seryosong bagay iyan, ha? Kinakabahan tuloy ako sa iyo. Seryoso po talaga ito. Mayroon po kasing isang lalaking sobrang weirdo na taya ng taya sa STL. Lampas isang linggo na siyang tumataya araw-araw, walang palya. Oh, ano namang weirdoon, bunso? Halata namang sugaro lang iyon. Hindi po, Kuya, kakaiba po kasi siya. Lagi siyang nagsusuot ng face mask. Isang numero lang din ang paulit-ulit niyang tinatayaan. At higit sa lahat, sa bawat paktaya niya ay lagi siyang nahahaming ng kantang ABCD. Naku, mukhang weird na iyan. Talagang weird, Kuya Luis. Ano ba iyong numerong paulit-ulit niyang tinatayaan? 4, 5, 5 po, Itay. At dahil sa kanyang makilos, nakaroon ako masamang kutob, ginamit ko ang alpabeto. Tinubasan ko ngang numero ang bawat letra. At alam niyo po kung anong salita ang nabuo mula sa numerong 4, 5, at 5. Ano, Elena, D-I-E po. Ibig sabihin, mamatay. Ano, grabe naman. Mukhang hindi na maganda iyan. Kinilabutan tuloy ako. Hindi mo ba nakikilala ang lalaking iyon? Hindi ba siya nagsabi sa iyo kung anong pangalan niya? Hindi, Kuya. Hindi nga siya pamilyar sa akin. Baka isa lang iyong nagbibiro, anak. Baka napaktripan ka lang. Itay, isang linggo na po siyang pabalik-balik. Kung biro po ito, hindi na nakakatuwa. At saka, ang pakiramdam ko po ay seryoso siya. Ang kanyang mga mata, kahit saglit ko lang makita, mayroon pong kakaibang tingin. Isang tingin na nabibigay sa akin ng kilabot, mapanganib ang taong iyan. Paano kung siya pala ang pumatay sa nanay mo? Tapos ngayon, gusto ka niyang isunot. Ang sinabi ni Itay ang lalong nagpatindi ng aking mga balahibo. Iyon din ang nasa isip ko. Ngunit mas masakit pakinggan kapag nanggaling na sa iba. Hindi na ako nakakibo sa tanong na iyon ni Itay. Naisip ko na rin iyon. Pero hindi ko pa rin maiwasang kabahan ng husto. Nagtitigan na nga kaming tatlo ron. Nag-usap ang aming nga mata. Ang takot na nakikita ko sa kanilang mamuka ay salamin kang sarili kong takot. Sa masandaling iyon, nakakantindihan na kami. Posible ngang ang killer ni Inay ay ang lalaking iyon kung sino man siya. Ang kalungkutan na matagal ang bumabalot sa aming tahanan ay biglang nahaluan ng galit at determinasyon. Ang ala na hawa ni Itay ay marahan niyang ibinaba sa mesa. Ang pagkakatulala ni Kuya Luis ay napalitan ng isang matigas na ekspresyon. Hindi kami papayag. Hindi kami papayag na may isa na namang mawala sa amin. Kailangan nating gumawang paraan, sabi ni Itay. Ang kanyang boses ay hindi na tining ng isang lasing, kundi tining ng isang amang handang protektahan ang kanyang anak. Pero ano po ang gagawin natin? Pulis, pwede natin siyang isumbong sa pulis. Anong sasabihin natin sa kanila, Kuya? Na may isang lalaking tumatay sa lottery na may kode na D. Baka paktawanan lang nila tayo. Sasabihin nilang paranoid lang ako. Tama si Elena, sabi ni Tay. Kailangan natin ngang mas matibay na ebidensya. Kung ganon, tayo na lang ang kumilos.
Kailangan nating malaman kung sino siya at kung ano ang kanyang motibo. Doon sa aming mali na sala, nabuo ang isang mapanganib na plano. Isang plano na isinilang mula sa desperation at pagmamahal. Kinabukasan, papasok ako sa trabaho na parang walang nangyari. Hihintayin ko ang kanyang pagdating. Itay, kuya, magtatago kayo sa malapit. Kapag pumasok na siya sa pwesto ko, iyon na ang hudyat. Palilibutan natin siya. Kakausapin natin siya. At kung kinakailangan, pipilitin natin siyang magsalita. Delikado iyan, bunso. Paano kung may dala siyang armas? Paano kung manlaban siya? Handa po ako, kuya. Handa na akong harapin siya. Hindi na ako natatakot. Ang takot ko ay napalitan ng galit. Galit para kay inay at galit para sa banta niya sa aking buhay. Nahanap si Iteng isang makapal na 2x2. Si Kuya Luis naman ay kumuha ang isang tubo mula sa aming likod bahay. Hindi para manakit, kundi para protektahan ang aming mga sarili kung sakaling makagulo. Ang gabing iyon ay hindi kami nakatulog. Ang bawat isa sa amin ay nag-iisip, naghahanda para sa kinabukasan. Ang dating watak-watak naming pamilya dahil sa pagluluksa ay muling nabuo dahil sa isang layunin. Ang mabigyan ng hustisya si inay at protektahan ang isa't isa. Kinabukasan, haharapin namin ang lalaking nagtatago sa likod ng isang maskara. Haharapin namin ang misteryo. At sa pagkakataong ito, hindi na kami basta-basta magiging biktima. Lalaban kami. Maaga akong pumasok sa trabaho kinabukasan para abangan ang muling paktayan ng lalaking iyon. Sumama sa akin sina kuya at itay. Ngunit nagtago lang sila sa magilid-gilid, sa likod ng mga poste at halaman. Ang kanilang mamata ay matamang nakmamasit, nakaabang. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Balak naming hulihin ang lalaking iyon para kausapin siya, para kumpirmahin kung may kinalaman nga ba siya sa pagkamatay ni inay. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang oras. Ang bawat taong dumadaan ay nagpapakaba sa akin. Ang bawat tunok ay nagpapatindi ng aking mga balahibo. Hanggang sa, mula sa di kalayuan, natanaw ko na siya. Ang lalaki nakasuot ng itim na jacket at face mask. Naglalakad siya palapit habang mahinang naghaming ng ABCD. Ang dating nakakainis na tunog ay isa na ngayong nakakapangilabot na himik ng kamatayan. Pilit kong pinakalma ang aking sarili. Kailangan kong umarte na parang normal ang lahat. Huminga ako ng malalim. Pumasok siya sa aking pwesto. Gaya ng dati, hindi siya tumitingin sa aking mga mata. 4, 5. Ang kanyang boses ay mahina at halos pabulong. Kinuha ko ang kanyang bayat. Ang aking makamay ay bahagyang nanginginig. Inabot ko sa kanya ang tiket. Sa pagkakataong ito, sinubukan kong magsalita. Sandali lang, pwede ba kitang makausap? Ako ba ang tinatawag mo, miss? Wala namang ibang tao rito, malamang ikaw lang. Bakit? May kailangan ka ba? Meron. Tumingin ka sa likuran mo. Bakit? Hello pare, magandang umaga sa iyo. Mula sa likuran niya ay sumulpot si Itay. Sa kanyang kanan ay si Kuya Luis. Ang muhang lalaki, kahit natatakpan ng maskara, ay hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Magandang umaga rin. Sino kayo? Kami dapat ang nagtatanong sa iyo niyan, bata. Sino ka ba? Ano po bang sinasabi ninyo? Mukhang may dapat tayong pausapan, pare. Pwede ka ba naming imbitahang makape diyan lang sa tabi? Bakit? Ano bang kailangan ninyo sa akin? Pakusapan natin iyan. Sumama ka sa amin. Paano ang trabaho mo rito, Elena? Isasara ko po muna ito, Itay. Sige, tara na. Pinalibutan namin siya. Walang sinuman sa mga taong nasa paligid ang nakapansin. Ang lahat ay abala sa kani-kanilang magawain. Dinala namin siya hindi sa coffee shop, kundi sa isang abandonadong bodega sa likuran ng pwestong lottery. Ito ang aming plano. Isang lugar na walang makakarinig, walang makakakita. Pagdating namin doon, agad naming ikinandado ang pintuan, naganda ako ngang kandado at susi, may dala ring sandata sina Itay at Kuya, pandepensa kung sakaling makaroon ng labanan. Tinanggal namin ang face mask niya. Isang muhang hindi pamilyar sa amin. Isang muhang puno ng takot. Ano bang kailangan ninyo sa akin? Bakit ninyo ako dinala rito? Huwag ka nang magmangmangan. Alam kong may gusto kang sabihin sa akin. Ang paghahaming mo nga BCD. Ang numerong 4, 5 na paulit-ulit mong tinatayaan. Alam ko na kung anong ibig sabihin niyon. Kaya umamin ka na ngayon. Nakuha mo na ang kode. DIE. Gusto mo ba akong mamatay? Papatayin mo ba ako? Bakit? Sagutin mo ako, tama, DIE nga iyon. Pero nakakamali ka, wala akong balak na patayin ka. Elena, kilala mo ako.
Oh, pangalan mo lang ang alam ko. Hoy, bata, sino ka ba? Ha? Anong kailangan mo sa anak ko? Mateo po ang pangalan ko. O Mateo, sabihin mo sa amin. Ikaw ba ang pumatay sa asawa ko? May kinalaman ka ba sa pagkamatay niya? Oo at hindi. Anong oo at hindi pare? Ayusin mo nga ang sagot mo. Baka gusto mong masubukan ang tubo na ito. Oo, may kinalaman ako sa pagkamatay ng ginang. Kaya nga ako nabibigay ng kode kay Elena para makaroon siya nga ideya. At hindi ako ang pumatay sa nanay ninyo. Bakit? Kilala mo ba kung sino ang pumatay kay inay? Ganun na nga. Kilala mo sino? Sabihin mo sa amin, parang awa mo na, sino ang pumatay sa asawa ko? Napatingin sa akin si Mateo. Ang kanyang mamata ay puno nga awa at pag-alala. Tanungin ninyo po ang anak niyong si Elena. Ako? Bakit ako? Naghahanap nga ako ang sagot. Nakuha mo na ang sagot, Elena. Ang nabuo mo sa numero? Hindi ba? Oo nga, bakit? Ano bang mayroon dun? Sa tingin mo, sino ang tinutukoy ng letrang iyan? Sino? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin ba naiintindihan, Elena? Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Ang dami mong pasikot-sikot. Oh, sige, isipin mong mabuti. Sino sa mga tao malapit sa iyo ang may pangalan na nagsisimula sa letrang D, may middle initial na E, at may apelidong nagsisimula sa letrang E? Parang biglang na-loading ang utak ko sa sinabi niya. Tiningnan ko sina Kuya at Itay, at nakita kong ganun din ang reaksyon nila. Pare-pareho kaming nag-isip. D, E, E. Pauli-uli sa isip ko. Hanggang sa may isang pangalan na biglang lumitaw. Isang pangalan na kasing sakit ng isang punya na itinaraki sa aking puso. Hindi. Impossible. Napakapit ako sa aking bibig. Ang aking mamata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Si Isabel. Ang kaibigan mo. Tama ba ako, Elena? Si Dorotea Isabel Esguera. Raul, sabihin mo sa akin, mali ako. Mali ang hinala ko. Hindi ba? Hindi si Isabel. Hindi mo naman siguro siya kilala. Hindi ba? Sabihin mo. Sana nga ay hindi ko na lang siya nakilala, Elena. Pero mas kilala ko siya kaysa sa pagkakakilala mo sa kanya. Kilala ko ang babaeng iyon. Kilalang kilala ko. Hindi pwede. Boyfriend niya ako. Ngunit wala pa kaming isang buwan. Kaya siguro hindi niya pa ako na ipapakilala sa iyo. Ngunit sa maikling panahong iyon, nalaman ko ang kanyang madilim na sikreto. Nalaman kong isa siyang aswang. At nasaksihan ko kung paano niya pinatay ang nanay mo. Ang mga salitang binitiwan ni Mateo ay parang isang malakas na kulo na yumani sa aming buong pagkatao. Napapo ako sa sahi wala sa oras, natulala ako bigla habang naglalaro sa aking isipan ang mukha ni Isabel. Ang kanyang mangiti, ang kanyang mayakap, ang kanyang masalitang nagbibigay alih. Lahat ba iyon ay isang kasinungalingan? Hindi, sinungaling ka. Impossible ang sinasabi mo. Si Isabel ang karamay ko noong namatay si inay. Paanong magagawa niya iyon? Elena, makinig ka. Alam kong mahirap paniwalaan. Ako man, noong una, ay hindi makapaniwala. Pero nakita ang dalawa kong mata. Siya ang nanghiram ng para sa nanay mo noong araw na iyon. Para sa nanay ko na kailangan ng oprahan. Pero wala ng paraang pamilya ninyo. Hindi siya nabiyan. Nagdilim ang kanyang paningin. Sinubukan ko siyang pigilan. Sinubukan ko siyang pakalmahin. Pero huli na ang lahat. Ang galit ay bumulak sa kanya at pinalabas nito ang tunay niyang anyo, ang anyo ng isang aswang. Umiyak si Mateo habang nakukuwento. Ang kanyang sakit at pagsisisi ay ramdam na ramdam sa bawat salita niya. Ang kwento niya ay tumukma sa sinabi sa akin ni inay. Isang taong umiyak na nanghihiram ng para sa kanyang inang may sakit. Si Isabel iyon. Ang matalik kong kaibigan. Ang kapatid ko na sa Turing, napayuko na lamang sina Itay at Kuya. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa aming mabalikat. Ang sakit ng pagkawala ni inay ay nadagdagan pa ang sakit ng katrayduran. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Bakit hinayaan mong lumipas ang maraming araw? Natakot ako, Elena. Sinabi niya sa akin na kapag nagsalita ako, isusunod niya ang buong pamilya ko, pero hindi na kaya ng konsensya ko. Gabi-gabi, binabangungot ako ng mukhang nanay mo. Ang pabibigay ng kode sa iyo ang tanging paraan na naisip ko para ipaalam ang katotohanan ng hindi niya nalalaman na ako ang nasumbong. Patawarin ninyo ako sa aking kaduwagan. Wala na kaming masabi.
Ang katahimikan sa loob ng bodega ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Pinakawalan namin si Mateo. Umalis na rin kami. Naglakad kaming 3 pawi na parang makaluluwang ligaw. Walang nagsasalita. Bawat isa ay abala sa pakproseso ng masalimot na katotohanan. Pag-uwi namin, gusto ni Itay na pausapan na namin kung anong susunod na habang. Ngunit tumanggi muna ako na dahilan akong kailangan ko munang maisip at mapaisa. Pumaya naman sila. Ngunit ang totoo, mayroon akong ibang plano. Kailangan kong makita si Isabel. Kailangan kong tingnan siya sa mata. Kailangan kong marinig mismo mula sa kanya kahit sa paraan ng kanyang pakukunwari. Mabilis akong nagtungo sa bahay ni na Isabel. Isang bahay na para ko na ring pangalawang tahanan. Ngayon, ang bawat sulok nito ay tila may dalang panganib. O Elena, napadalaw ka? Wala ka bang trabaho ngayon? Halika, pasok ka. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis pa rin ng dati. Ang kanyang pagbati ay kasing init pa rin ng dati. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay may bahit ng lason. Sinong kasama mo rito? Isabel. Ngayon ba? Mag-isa lang ako. Nasa trabaho sina inay at itay. May lakat naman ang kapatid ko. Bakit? Pwede ba tayong makusap? Tungkol saan? Mukhang seryoso iyan. Umupo kami sa kanilang sala. Pinilit kong maging normal. Pinilit kong itago ang galit at sakit na kumukulo sa loob ko. Ano lang, gusto lang kitang makasama ngayon. Nalulungkot pa rin kasi ako. Hay, ganun ba? Naku, iniisip mo pa rin ba ang pagkamatayang nanay mo? Huwa ka ng masyadong malungkot, bes. Buti pa makuntuhan na lang tayo o kaya mamasya. Gusto mo yon? Hindi na. Dito na lang tayo. O sige, ikaw ang bahala. Gusto mo bang ang juice? Ipagtitimpla kita. Hindi na, salamat. Buso pa ako. Ganun ba? Sige, kung may kailangan ka, magsabi ka lang ha? Feel at home ka rito. Ngumiti na lang ako ng pagkasakanya. Hanga ako sa kanyang kahusayan. Ang galing niyang magpanggap na parabang wala siyang ginawang kasalanan. Hindi ako makapaniwalang ang babaeng nasa harapan ko ay higit pa sa isang plastik na kaibigan. Siya ay isang mamamatay tao. Isang aswang. Siya nga pala, Elena. Magbabakasyon ako sa isang malayong lugar. Doon sa tito ko. Isasama sana kita. Kaso nagtatrabaho ka nga pala. Kaya ako na lang muna. Saan naman iyan? Basta, sa malayo, sa probinsya rin. Ganun ba? Kailan naman ang alis mo? Sa susunod na araw pa naman. Mabuti iyan. Para makapek-relax ka naman. Masyadong stressful ang manangyayari sa bayan natin itong nakaraan. Sana mag-enjoy ka ron. O nga, babalik din ako kapag malapit ng magpasukan. Medyo magtatagal nga ako ron para makagala naman ako ng mahabang panahon. Ang kanyang mga salita ay tumata sa aking isipan. Magbabakasyon. O mas tamang sarbihin, tatakas, ito na ang kumpirmasyon na kailangan ko. Totoo ang lahat ng sinabi ni Mateo. Tumayo na ako. Sige, Isabel, uwi na pala ako. Bigla kong naalala, may kailangan pa pala akong asikasuhin sa bahay. Uwi ka na. Kararating mo lang Dito ka muna, sa susunod na lang ulit. Ayos na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat sa iyo. Sige na, mauna na ako. Sigurado ka? Ingat ka Palihim akong napangisi sa kanya. Naglakad ako palabas ng kanilang bahay. Nang ako'y nasa labas na, ang pekeng ngiti sa aking labi ay nawala. Napalitan ito ngang isang malamig at matigas na determinasyon. Ang laro ay nagsimula na at hindi ako papayag na siya ang manalo. Pag-uwi ko sa amin, ibinalita ko kaagad kina Itay at Kuya ang nalaman kong impormasyon tungkol sa pagbabakasyon kuno ni Isabel sa malayong lugar. Aba, ayos din ang babaeng aswang na iyon. Kunwari ay bakasyon, pero ang toto ay tatakas na pala. Gusto niya pa tayong utakan. Akala niya sa atin ay mga batang walang muwang. Ganun na nga ang naisip ko, Kuya. Hindi natin pwedeng hayaan na mangyari iyon. Hindi siya pwedeng makalis sa lugar na ito. Mahihirapan na tayong hanapin siya kung makakalis pa siya rito. Tama ka, Elena. Saan ba raw siya pupunta? Hindi niya po sinabi. Sinubukan kong tanungin pero hindi niya binanggit. Ang sabi niya lang, malayo raw. Kung ganun, bago pa siya makaalis, dapat ay mapigilan na natin siya. Tama ka diyan, Itay. Pakplanuhan na natin kung anong dapat gawin. Pero Itay, hindi naman siguro natin siya papatayin, hindi ba?
Matapang lang ako noong una na nagsabing dapat mamatay ang pumatay kay inay. Pero ngayong nalaman ko na kung sino. Parang nadadalawang isip na po ako. Ana, naiintindihan ko ang nararamdaman mo dahil kaibigan mo ang aswang na iyon. Pero kung tayo ang papatay, anong ipinakaiba natin sa kanya? Mas Itay, Elena, ang gagawin natin ay ipahuhuli natin siya sa mapulis. Kumalaban siya at makipagpatayan. Problema na niya iyon. Oh, ganun ang gagawin natin. Diretso sa kulungan ang baksak niya. O kung hindi, sa sementeryo siya mapupunta kung manalaban ang babaeng iyon. Sana nga kuya, pero gusto ko muna siyang sampalin ng malakas at sabunutan bago siya makulong. Hayop siya, napakasama niyang babae. Ni hindi natin alam kung ano ang naging kasalanan ni inay sa kanya. Iyan ang alamin natin kapag nakaharap na natin siya, Elena. Opo, Itay. Pinagpatuloy namin ang pagpaplano. Hinintay namin ang mismong araw ng kanyang pag-alis. Iyon ang tamang pagkakataon para harapin siya. Kinaumagahan, sa araw ang kanyang takas, sabay-sabay kaming nagtungo sa kanilang bahay. Ang bawat hakbang namin ay mabigat, puno ng determinasyon at kaba. Sakto naman ang aming pagdating. Palis na siya, dala-dala ang isang malaking bag. Nakatayo siya sa labas ng kanilang bahay. Nagpapaalam sa kanyang mamagulang. Saan ka pupunta, Isabel? Oh, Elena, ikaw pala iyan. Nagulat siya, ngunit mabilis ding nakabawi. May kailangan ka ba? At saka, nandito rin pala ang kuya at tatay mo. Anong mayroon? Huwa ka ng maang-maangan, babae. Katapusan ng kalayaan mo ngayon. Anong sinasabi mo riyan, Luis? Alam mo kung ano ang sinasabi namin, Isabel. Tama na ang pagpapanggap mo. Hindi ko po kayo maintindihan, Tito Jose. Tumigil ka na sa pagpapanggap mong babae ka. Ano bang problema ninyo? Ikaw, Isabel, hindi ka makakaalis sa lugar na ito. Akala mo hahayaan ka naming makatakas. Pues, nakakamali ka. Hoy, Elena, inaano ba kita at nakmamaldita ka? Ginigigil mo talaga ako. Ikaw ang walang hiya. Mamamatay tao. Aswang. Dahil sa masalitang isinigaw ko, nakialam na sa amin ang nanay at tatay ni Isabel. Lumabas din ang kanyang kapatid. Nandun silang lahat. Kumpleto. Lalo akong nagalit habang pinagmamasdan ko ang pamilya ng maaswang na iyon na nanloko sa akin at sa aking pamilya. Hoy, anong pinagsasasabi mo sa anak ko? Nababalif ka na ba, Elena? Huwag ninyong pagbibintangan ang anak namin ng walang ebidensya. Nakaroon ng matinding sagutan sa pagitan ng aming pamilya at ng pamilya ni Isabel. Itinatanggi pa rin ng babaeng iyon ang krimeng ginawa niya. Ayaw pa rin niyang umamin. Huwa ka ng manlaban, Isabel. Kung ako sa iyo, susuko na ako sa mga pulis. Tumahimik ka nga riyan, Elena. Ang lakas ng loob mong pagbintangan ako sa pagkamatay ng nanay mo. Bakit? May ebidensya ka ba? Maring wala pa sa ngayon. Pero huwag kang mag-alala, babae. Makakahanap din akong matibay na ebidensya at ipapakulong kita. Talaga ba? Sa tingin mo ba, kaya mo ako? Mangarap ka ng gising, Elena. Hindi mo ako kaya. Hindi ninyo kaya ang pamilya ko. Bakit? Dahil mga aswang kayo. Inaamin niyo na ba ngayon na mga aswang kayo? At paano kung sabihin kong natatakot ka na ba? Ikaw ang mangarap ng gising, Isabel. Kahit mangkanto pa kayo ang mga maligno, wala akong pakialam. Hindi ako natatakot sa inyo. Sa salita ka lang matapang, babae. Hindi sa gawa. Talaga ba? Kung kalbuhin kaya kita ngayon, subukan mo kung kaya mo. Basta sinasabi ko sa iyo, bago mo ako pagbintangan, pakitaan mo muna akong ebidensya. Hinahamon mo ba ako? Sige, pero huwag na huwag kang makakamaling umalis sa lugar na ito. Mananatili ka lang dito, Isabel. At kung ayaw ko, pues, isipin naming lahat na tama ang paratang namin sa inyo. Kung alis ka, para mo na ring pinatunayan na ikaw nga ang aswang na pumatay sa nanay ko. Hindi nakasagot si Isabel. Matalim niya lang akong tinitigan. At sa kanyang nga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Isang purong galit, isang uhaw sa dugo na nagpapatunay sa lahat ng aking hinala. Ang kanyang mamata ay tila bahagyang namumula. Akma niya akong susugurin, ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang nanay at tatay. Humarang din si Kuya Luis at Itay. Gigil na gigil si Isabel na parabang isang hayop na gustong manakmal. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumagit na. Tama na iyan, Isabel. Si Mateo. Dumating siya, tulad ng napag-usapan.
Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa lahat. Ang mamata ni Isabel ay lalong nalisi nang makita niya ang kanyang kasintahan na ngayon ay kaway na. Traidor, pinaksama-sama niyo ako. Ngayon, ang lahat ay malinaw na. Ang mali niya ay naguhit na. Ang dalawang pamilya ay makaharap, handa para sa isang digmaang hindi maiwasan. Sa isang iglap, ang tensyon ay sumabog. Ang dating kaibigan ko ay naging isang halimaw sa aking paningin. Sumugot si Isabel ng may bagsik na hindi pangkaraniwan. Ang kanyang makuko ay tila humaba at ang kanyang mamata ay nag-apoy sa galit. Ang unang sinugot niya ay si Mateo. Ang lalaking kanyang minahal na ngayon ay kanyang kinamumuhian. Traidor ka, Mateo. Dapat ay sinama na kita sa nanay mo, ngunit nakailag si Mateo. Doon nagsimula ang labanan. 3 laban sa 1. 3 laban sa isang aswang. Kahit 3 kami, aswang ang aming kalaban, kaya hindi ko may tatangging nahihirapan kami sa kanya. Ang lakas ni Isabel ay hindi kapani-paniwala para kaming nakikipaglaban sa 5 tao. Lalo pa siyang pinalalakas ng kanyang matinding galit. Si Kuya Luis gamit ang kanyang tubo ay buong lakas na humampas. Ngunit nasalo lang ito ni Isabel gamit ang isang kamay. Binali na parang isang palito at itinula si Kuya sa pader. Si Itay, sa kabilang kanyang edad, ay buong tapang na sumugot gamit ang kanyang 2x2. Ngunit sa isang mabilis na kilos, inagaw ito ni Isabel at ipinalo pabalik sa kanya dahilan para matumba si Itay. Puso ba kamo? Marami ako niyan, marami na akong kinain na puso, masarap kasi, parang gusto ko nga rin kumain ng puso ngayon, kaya humanda na kayo sa akin. Isabel, tumigil ka na. Tigilan mo na ang kasamaan mo. Huwag kang makialam dito, Mateo. Kung ayaw mong madamay sa gulo namin, umalis ka na lang. Hindi ko hayaang pumatay ka ulit ng tao. Patawarin mo ako, pero hindi kita pwedeng kampihan. Di makampihan kayong 3, nang sabay-sabay ko kayong lalapain. The more, the merrier, hindi ba? Siguradong mabubusok ako ngayon. Bali ka na. Sana hindi ka na lang naging kaibigan ng kapatid ko. Ako naman ang kanyang hinarap. Ang dating maamong mukha ay napalitan ng isang ngising demonyo. Ikaw ang unahin ko, Elena. Dahil sa iyo, nasira ang lahat ng plano ko. Sumugot siya sa akin. Hindi ako nakagalaw sa takot. Ngunit mabilis akong nahila ni Kuya Luis at itinago sa kanyang likuran. Pinatay mo ang nanay namin. Hinding-hindi ko hahayaang pati ang kapatid ko ay saktan mo, aswang kang walang puso. Nakpatuloy ang labanan. Patutulungan na naming 3, ngunit hirap pa rin kaming tamaan siya. Masyado siyang mabilis. Masyado siyang malakas. Hindi naktagal na sugatan na ako. Kinalmot niya ang aking braso. Ang hapdi ay kumalat sa aking buong katawan. Ngunit tiniis ko, kailangan kong lumaban. Maya-maya pa, si Mateo naman ang nasugatan. Sumunod kaagad si Kuya Luis. Pare-pareho na kaming sugatan noong nga sandaling iyon. Ngunit sa gitna ang labanan, may napansin akong kakaiba. Nakita kong tumakbo palayo si Mateo. Walang ibang nakapansin sa kanya kundi ako lang. Gusto ko sana siyang tawagin pero masyado na akong nanghihina. Duwag, iniwan niya kami. Isa rin siyang traidor. Ang pag-asa sa aking dibdib ay biglang nawala. 2 na lang kami ni Kuya. At pareho na kaming nanghihina. Hawa na ni Isabel ang lik ni Kuya Luis. Unti-unti niya itong sinasakal. Wala akong magawa kundi makaawa. Isabel, pakiusap, tumigil ka na, maawa ka. Bitiwan mo ang kuya ko? Elena, nasaan na ang tapang mo kanina? Ilabas mo, pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Tama na. Elena, huwag mo akong alalahanin. Tumakas ka na. Hindi kuya, hindi kita iwan dito. Wow naman, nakakatunang puso ang relasyon ninyong makapatid. Talagang wala nisa sa inyo ang gustong mabuhay ha? Sige, pagbibigyan ko kayo. Sabay ko kayong papatayin ngayon. Kaibigan naman tayo, Isabel, di ba? Itatapon mo na lang ba ang pagkakaibigan natin? Kaibigan? Kailan pa kita naging kaibigan, Elena? Nakukunwari lang ako. Manang-mana ka talaga sa mga magulang mong uto-uto. Ang kanyang masalita ay mas masakit pa kaysa sa kanyang makalmot. Ang lahat ng pinagsamahan namin ay isang malaking kasinungalingan lang pala. Nawalan na ako ng pag-asa. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Hinihintay ang aming katapusan. Ngunit, sa gitna ng katahimikan, nakarinig ako ng masigaw, maraming sigaw, papalapit sa amin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Mula sa di kalayuan, tumatakbo si Itay.
At kasama niya si Mateo. Nasa likuran din nila ang maraming tao, mga lalaking may daladalang ita, kutsilyo, lagari, at kung ano-ano pang sandata. Mukha silang sasaba sa giyera. Talagang natawa ka pa nga kakampi mo ha, Mateo? Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito. Hindi pala tumakas si Mateo, humingi siya nga tulong. Ang mataong kasama niya ay ang makaanak na iba pang biktima ng aswang sa aming bayan. Mataong matagal nang naghihintay ng pagkakataong makapagiganti. Pinalibutan nila si Isabel. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya kinaya ang dami nila. 8, 10, 12, pinagtulungan nila ang aswang na iyon. Ang dating kinatatakutang halimaw ay isa na lamang ngayong hayop na nasukol. Sa huli, gamit ang malubit at lambat, tuluyan siyang nagapi. Ang labanan ay tapos na. Nakahiga si Isabel sa lupa, sugatan at talunan. Ang pamilya niya ay lumabas, umiyak at nakmamakaawa. Ngunit huli na ang lahat. Ang kasamaan ay nabihag na. Kami naman, kahit duguan at pagod, ay nakatayo pa rin. Buhay, makayakap kaming tatlo ni na Itay at Kuya. Umiyak hindi na sa sakit, kundi sa pasasalamat. Ang bangungot ay natapos na. Nakuha na ang hustisya ang aming ina. Si Isabel ay dinala sa kulungan habang ang kanyang buong pamilya ay sumailalim sa investigasyon. Nagulat ako, ngunit ayos lang naman pala. Dahil nalaman naming hindi sila masasamang aswang. Si Isabel lang pala talaga ang problema sa kanilang pamilya. Siya ang umiinom ng dugo at kumakain ng laman ng tao. Ngunit ang kanyang pamilya ay hindi. Sa katunayan, pinipigilan pa pala siya ng kanyang pamilya na huwag maging ganit sa mga bagay na iyon. Ngunit hindi nakinig si Isabel hanggang sa naging isa na nga siyang masamang nilalang. Nanatili siya sa kulungan habang hinihintay ang hatol ng korte. Ang kanyang pamilya naman ay humingi ng tawad sa amin para sa pagpatay ni Isabel sa aming ina at ganon din sa pagtatangka nito sa buhay ng aming buong pamilya. Dahil sa takot at galit nga matagabayan, napilitan silang lisanin ang aming lugar makpakailanman. Ilang buwan ang lumipas. Ang aming buhay ay unti-unting bumabalik sa normal. Si Itay ay tumigil na sa pag-inom. Si Kuya Luis ay nagsimula ng maganap ng trabaho. Ako naman ay bumalik sa aking pwesto sa lottery. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang kulang pa rin. May isang sugat na hindi pa rin naghihilom. Sumapit ang kaarawan ni Isabel. Hindi ko nakalimutan ang pesa ng kanyang kapanganakan. Nagdadalawang isip ako kung dadalawin ko ba siya o hindi na. Ewan ko ba, kahit gaano kalaki ang kanyang kasalanan, hindi pa rin nawawala ang kaunting awa ko para sa kanya. Kaya isang hapon, natapuan ko na lang ang aking sarili na bumibili ng isang maliit na cake. Nagpunta ako sa presinto kung saan siya nakakulong. Nagulat siya nang makita niya akong may dalang check na dito ka na naman. Oh, happy birthday Isabel. Binili ko itong cheque para sa iyo. Hindi ka na dapat nag-abala pa. O nga pero hayaan mo na. Ito na ang unat huli. Masarap iyan. Huwag kang mag-alala. Wala iyang lason. Ngumiti ako sa kanya habang iniaabot ang cake. Tinitigan niya lamang iyon hanggang sa nakita kong may ilang butil ng luha na tumulo mula sa kanyang mata. Dahil doon, naglaho rin ang ngiti sa aking labi. Parang gusto ko na ring mayak lalo na nang marinig ko ang masalitang biglang lumabas mula sa kanyang bibig. Patawarin mo ako, Elena. Alam kong hindi ko na may babali ang buhay ni Tita Maria. Alam ko rin na hindi mo pa ako mapapatawad sa ngayon pero sana dumating ang araw na mapatawad mo rin ako. Mabuti naman nasabi mo na rin iyan sa akin. Sorry, ang sama-sama ko, naging mabait ka sa akin at ang buong pamilya ninyo. Pero nagawa ko ang pinakamalaking kasalanan sa iyo. Sorry talaga. Iyan lang ang hinihintay kong marinig mula sa iyo. Siguro ngayon, mapapayapa na rin ang puso ko, Isabel. Mapapatawad mo pa ba ako? Siguro, balang araw, hindi pa sa ngayon. Hayaan mo, hindi na ako dadalaw ulit dito. Pero kapag muli akong dumalaw, ibig sabihin nun, napatawad na kita. Ganun ba? Sige. Hihintayin ko ang pagdating ng araw na iyan. Salamat pala dito sa tsake. Kahit wala nang saysay ang birthday ko, naisipan mo pa rin akong bilhan nito. Naalala mo pa rin. O naman, kahit gaano kasaklap ang nangyari sa atin, naging bahagi ka pa rin ng buhay ko. Salamat talaga, Elena. Napakabait mo. Sana hindi ka makbago. Huwag mo akong gayahin. Ipagpatuloy mo ang pagiging mabait. Hindi naman ako ganun kabait. Mayroon din akong taglay na kadiliman. Pero dahil sa kabaitan ng aking mamagulang, namana ko rin ang kanilang liwanag. O siya mauna na ako. Paalam na Isabel. Paalam Elena.
Masaya akong umalis doon. Magaan na ang aking dibdib. Pa ako nabunutan ng isang malaking tini sa aking puso. Ganun pala ang pakiramdam kapag pinalaya natin ang ating puso mula sa galit na nararamdaman. Siyempre, nandun pa rin ang sakit, ngunit ang mahalaga ay natuto tayong umusat sa buhay ng walang mabigat na dinadala sa puso. Dumiretso agad ako sa puntot ni inay. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Umiyak ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tuwa. Sa wakas, mabubuhay na ulit kaming may kapayapaan dahil naibigay na namin kay inay ang hustisyang para sa kanya. Walang masasaya pa sa isang pusong marunong magpatawad. Kaya pagkatapos kong dalawin ang puntot ng aking ina, kinabukasan bumalik ulit ako kay Isabel. Matatamis na ngiti ang aming pinagsaluhan. Alam na niya ang ibig sabihin ng muli kong pagdalaw. Pinalaya ko na ang aking puso dahil iyon lang ang tanging paraan para maging masaya ulit ako at ang aking buong pamilya.